Mr. President, tatlong undersecretaries, ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa aking palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Tapos, yung maliliit na tao, tulad ng truck driver, ang tanging sinisisi, pagkatapos yung mga kung sino-sinong direktor lamang ang pinupunteriya. Wala na hong intro-intro, rekta ho tayo sa pag-i-interpolate nitong si Senator Rodante Marcoleta sa privilege speech nitong si Senator Jinggoy Estrada. Heto na ho mga kababayan, pero kung bago lang ho pala kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na kung gagawin, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Eto, totoo na to. Heto na ho ang pag-i-interpolate nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa privilege speech na yan, nitong si Senator Jinggoy Estrada. Palakpakan ho natin itong dalawang napakahusay na mambabatas na to. Ha? Idol ho natin yung dalaw na yan. A distinguished gentleman from the great province of Tarlac and Rizal, Senator Rodante Marcoleta, wishes to interpolate the distinguished gentleman from San Juan, our Sen. President Pro Temp. I move that they be recognized, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. I know my friend will yield to a few clarificatory questions by way of interpellation. How did you know that I will yield? Wala ka namang choice eh. Gladly, Mr. President, I feel honored and Mr. President, I want to know if the Honorable Senator is also aware of several falling bridges before this bridge subject matter of his speech. I am not fully aware of any bridge that has collapsed. May I... But here, I just my staff just gave me a list of the bridges that had collapsed in October 28, 2024. The Magapi Bridge in Balete, Batangas collapsed allegedly due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30-meter concrete span connecting Batangas and Quezon, allegedly collapsed on October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang, Pangasinan, collapsed on October 20, 2022. The collapse was allegedly caused by two overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. And the Borja Bridge collapsed on June 16, 2022. This was allegedly caused by a 12-wheeler dump truck that exceeded the bridge's weight limit. And the Loay Clarin Bridge, I think this is in Bohol, which spans the famous Lobok River. And this resulted in 4 fatalities and 18 injuries. And the bridge under construction in Colafu, Magsaysay, Marilog District, Davao City, collapsed on February 18, 2022, while workers were filling its floor with fresh concrete. And lastly, the steel bridge collapsed in Barangay San Isidro, Mahayhay, Laguna, on January 29, 2022. That's all, Mr. Chair. So, Mr. President, I think the Honorable Senator will agree that we're fast becoming a country of falling bridges. I agree with you, my good friend, Senator Marcoleta. In regard to this bridge in Isabela, subject matter of your speech, Mr. President, wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo? Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy. It consists something like 29.8% agriculture products at 25% industry. Kaya kinakailangan po siguro merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan. Napakasimple naman sigurong problema ito. Bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon para sa mga
sasakyan na dadaan. Sa aking pagkakalam po, Ginoong Pangulo, ay wala pong weighing bridge na nakalagay po rin sa Kabagan Santa Maria Bridge. Kaya siguro bigla na lang pumasok itong overloaded na truck na nag-weigh ng 89.63 metric tons. Kaya po bumagsak. Overweight to ng 43 metric tons. Kaya siguro bigla akong bumagsak ang tulay ng Kabagan na Santa Maria Bridge, Ginoong Pangulo. Binanggit po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na ang isa sa nakadidismaya nang matapos ito'y maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsabling tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng Yun nga po. DPWH. Dahil At wala pong fact-finding- mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung ako po itatanong ninyo kung sino-sino po ang magiging responsable, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po itong mga ito. Salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na dalawang Assistant Secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2 at 3 undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Para po malaman ng ating kapulungan, maaari po bang sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President, Your Honor? Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong sa pag-collapse nitong tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. Naku. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung tatlo pong nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr.,
Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang NOI Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from PIPO's office. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9 at 13 noong taon 2022. Nako. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Ador Canlas became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Mr. President, 3 undersecretaries, ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa akin palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. Yari dito si Secretary Bunuan. Yari si Secretary Bunuan dito. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan sigurong impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang isang parang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasaan na? At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpetsa at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan nyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat Nako. sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas Yari dito si Bunuan. tamang
isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi Malamang nung po. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi po, Representatives. tinatanong ko po kayo. Pambihira talaga itong si Senator Rodante Marcoleta. Yan o ang kailangan natin sa Senado. Yung walang pagpapanggap, walang kaplastikan. Ika nga, di kagaya nung iba dyan. Alam na nila kung saan nanggagaling sandamukal na korupsyon sa Pilipinas. Kung mas na sila, parang hindi nila alam, di ba? Kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman po hindi kayo sapagkat makakasagot? hindi po ako Napakasimple lang nanggaling po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami, ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung Nako. kayo sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA? Merong billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, yung Minsan po pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yon. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ako po tinatanong ito, Mr. President, nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nako, Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President, saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So, nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo sa Luzon po eh. Sa mga kapit po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang
iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating Hindi, kasama. dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating gobyerno. Lalong-lalo po sa, of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Malaluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASIC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So, 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak ang tulay. pa rin. So, 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming Thank you, salamat Your po. Honor. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Before we give the floor to distinguished lady from Ilocos Norte, I just wanted to manifest, Mr. President, that in the time I attended the hearing conducted here in the Senate last Congress, napakalinaw po, Mr. President, 1.19 billion na ginastos sa Kabagan Santa Maria Bridge, nag-collapse less than a month after its opening. But even before its completion, Mr. President, 390 million was spent on retrofitting. Ang retrofitting dapat gagawin mo pag nagagamit na nagamit na yung proyekto. Hindi pa nagagamit, ni-retrofit na. At yung retrofitting expenses ay gobyerno ang gumastos. At pinakamahalaga, Mr. President, last but not the least, na gusto kong sabihin at i-manifest lang. Mr. President, based on records, mali po yung sinasabi ng mga taga-DPWH na overloading ang main cost ng collapse. Kasi dun sa records, technical reports, and yung timeline of events na sinubmit po dito sa Senado during the hearing, napakalinaw pa po sa sikat ng araw na hindi po ito isang aksidente dahil ito po ay preventable disaster born of negligence, oversight failures, and a lack of will to act when it mattered. Just put that on record. Mr. President, I now move that we recognize Senator Amy Marcos to interpolate our Senate President Nako, Pro ito na Tem. si So move, Mangga. Mr. President. Alam nga naman di sumali sa mangga sa tanong. Senator Amy Marcos recognized. Thank you very much, Mr. President, Majority Leader. If Senator Jinggoy Estrada will allow, there are a few questions from the Ilocano Bloc and the Solid North, to which this bridge should belong. My privilege, Mr. Yes, President. I cannot overemphasize how important this bridge would have been and the decades during which
the people of the Solid North awaited its completion. It's an essential, concrete manifestation of the unity of the Northern peoples, Rangtay to Cordillera, a pivotal link between Region 2 and the Cordillera Administrative Region. Hindi siya pangkaraniwang tulay na kumbaga dalawang bayan, dalawang lungsod, dalawang probinsya. Ito ay talagang binubuo ang dalawang rehiyon. Napakahalaga dalawang rehiyon na kung tutuusin ay ilan sa pinakamahalagang agricultural producer ng ating bansa. Number 1 ng Isabela sa corn at parating nasa itaas sa bigas. Ganon din ang Cordillera kung saan nagmumula lahat ng gulay. Kaya itong tulay na ito, napaka-importante hindi lamang para sa Solid North, ika nga, kundi para sa buong Pilipinas, sa buong Luzon, na umaasa ng pagkain mula sa Region 2 at sa Cordillera. Nung bumagsak ito, noong February 27, 5 buwan nang nakalipas, inatupag namin lahat ng record, lahat ng investigasyon para alamin kung sino talaga at ano talaga ang dahilan kung bakit. Ngayon, nagtataka kami kasi maraming pangalan na lumilitaw na pagkataas-taas na pwesto, kulang lang sa sekretary. Andito yung mga USEC, andito pa yung ASEC. Bakit sa report na unang binigay sa amin, ang tanging lumalabas lamang ay mga pangalan ng mga retired? Gilbert Reyes, retired. Adriano Doroy, retired. Raul Asis, USEC, retired. Bakit puro retired itong lumalabas? Ba't hindi lumalabas yung mga pangalan? Bakit ganon? May iba-iba bang report or iisa comprehensive final report? May Navarro, Abiki, Ocampo. Wala naman dito yung mga pangalan na tinutukoy ninyo. Parang low-level employees lang to. Higit sa lahat, wala na sa department. Bakit ganon? Aling report dito? Maraming salamat sa iyong katanungan, Mr. President. I can only surmise, Mr. President, na talagang baka meron ho silang kino-cover up, meron ho silang tinatakpan ng mga opisyales ng DPWH. Kaya yung mga nabanggit niyong mga pangalan, lahat po yung mga pangalan niyan ay mga retirado na sa Yun na nga, DPWH. Yung mga nabanggit ko pong pangalan ay active pa rin na nagtatrabaho at nanunungkulan bilang ASEC, bilang USEC ng DPWH. That's why I can only surmise na talagang meron ho silang na tinatago o kino-cover up. Meron bang whitewash tayong Ano po? napapansin? May whitewash ba tayong napapansin? May cover up ba? 5 buwan na ang nakalipas mula nung bumagsak ang tulay noong Pebrero. 5 buwan na. At walang mabigay na comprehensive na report. Well, Tuwing manghihingi kami ng report, iba na naman ang lalabas. Tapos, yung maliliit na tao, tulad ng truck driver, ang tanging sinisisi, pagkatapos yung mga kung sino-sinong direktor lamang ang pinupunteriya. Sino ba itong mga direktor na to? Na tulad nga ng sinabi ninyo, retirado, yung iba na transfer pa sa DHSUD, tapos kung saan-saan na. Abay, ba't ganon? Samantalang yung nabanggit ninyo, halimbawa si ASEC Canlas, hindi ba na-promote pa yan sa USEC? Ba't nagkaganon? Well, hindi ko po masasagot yan at siguro dapat tanungin yan ay namumuno ng DPWH pagdating ng committee hearing kung sakasakaling i-refer to sa appropriate committee, siguro kailangan natin tanungin kung bakit nangyari ito na nagiging involved sila dito sa pagbagsak ng pag-approve ng gawain ng tulay at bakit pa sila na-promote ng secretary ng DPWH. I don't know if this is a presidential appointee. I do not have any idea. Pero kung secretary level lang yan, siguro pwede natin tanungin. Ang balita ko, may isang Yusek Bernardo na tinanggal sa pwesto. Kasama ba siya dito sa Kabagan Bridge? Sa pagkakalam ko po, hindi po siya kasama dito sa Kabagan Santa Maria Bridge. Dahil hindi naman po lumitaw sa aming Parang yung pag-imbestiga. timing siya yung pinarusahan. Mukhang siya yata ang pinarusahan. Pero hindi ko po alam dahil base sa aming investigasyon na nakalap ng aking tanggapan, hindi po lumalabas ang kanyang pangalan. Ang pinagtatakahan namin,
5 buwan na nga ang nakalipas, sino ang mananagot nito? Kadami-daming mga pangalan. At yun nga, nakakalito kasi pa iba-iba yung report. Tuwing hihingi ako ng report, iba na naman itsura, iba na naman ang listahan. Ano ba talaga? siguro, Magpakatotoo sila, sister. Pag na-refer na po ito sa appropriate committee, halimbawa siguro sa committee ni Senator Marcoleta, sa Committee on Blue Ribbon, siguro pwede pa siguro patawag natin yung mga nabanggit ko mga opisyalis ng DPWH para sila po ang sumagot sa ating mga katanungan kung bakit ilang linggo pa lang pag nung nagawa yung retrofitting, nung nagawa yung tulay, bumagsak agad. Siguro, yun lang siguro tangi ko masasagot, Ginoong Pangulo. So with that, thank you very much, Senator Estrada. And with that, I'd like to move that the privileged speech of the good senator be referred to the Committee on Blue Ribbon and a comprehensive report, a comprehensive Ika nga nila, wala nang moto proprio. Para safe talaga, maglatag na tayo ng ano bang tatalakayin dyan sa investigasyon na yan. So ang magiging tatakbo ang investigasyon dito sa mga proyektong pumalpak at ngayon sinisisi yung mga trabahante ng DPWH. Pero base dito sa naging batuhan nitong si Amy at nitong si Senator Jinggoy, parang meron silang pinagtatakpan. Sino kaya yung pinagtatakpan nila na yan? Abangan nyo lang ang part natin dito sa video na to. Doon sa part 2, papanoorin natin yung privilege speech. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat. Nakangiti itong si Sendante. Sabi siguro ni Sendante, ito naman, mapapil talaga tong alin na to. Manggagamit to eh. Hindi niya sinasabi. Yung nanonostra natin yan eh. Kaya